tayo sa binabantayang Tropical Depression Salome at mga binahang lugar sa Mindanao dahil sa ITZZ. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Ma'am Connie. Nasa na ang lokasyon ng Bagyong Salome sa mga sandaling ito? Sa ngayon po, nasa may Balintang Channel, itong si Tropical Depression Salome at huling namataan 115 kilometers. Hilagang kanluran ng Calayan, Cagayan, taglay ang hangin na 45 kilometers per hour, so bahagyang humina pa ito at may pagbugso hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos patimog kanluran at 20 kph. At nagbago ba yung taglay ng lakas ng hangin ito, Benison? Yes, yung nakita po nating trend niya, nagsimula siya as tropical storm kagabi, and then sa ngayon po, bahagya yung paghihina niya. No? Nakikita natin na within the next 24 hours or by tomorrow morning po ay hihina pa ito as a low pressure area. Meron pa ba mga lugar na may wind signal pa tayo? Yes po, meron pa rin tayong wind signal number 1 sa Batanes, sa northern and western portions ng Babuyan Islands at sa northwestern portion ng Ilocos Norte. So within the next few hours po, pabugso-bugso pa rin po yung hangin sa kanilang lugar. At hanggang kailan posibleng makaapekto yung Bagyong Salome at remnant nito sa ilang panig ng ating bansa? Sa loob po ng 24 oras, meron pa rin mga lugar, select areas lamang po no, dito sa may northern Luzon, sa may Batanes, Babuyan Islands, and Ilocos Region na makakaranas ng pabugso-bugsong hangin. Tapos may mga cloud clusters din na remnants nga o yung sakasakaling humina itong si Bagyong Salome as a low pressure area. By tomorrow, ilang areas na lamang yung magkakaroon ng kalat-kalat na ulan. At may mga ilang lugar din tayo sa Mindanao na binaha dahil sa ITZZ. Hanggang kailan kaya posibleng maranasan yung mga pag-uulan doon? Yes po, mas marami actually ang inuulan dito sa may parteng Visayas, Mindanao and Palawan dahil po dun sa ITCZ, lalo na sa may western parts, itong Bangsamoro Region, Zamboanga Peninsula and Socsagen. Mataas pa rin po yung chance ng mga baha at landslides dahil paminsan-minsan malalakas po yung mga pag-ulan natin. Sa loob po yan ng 4 hanggang 5 araw. At meron pa ba tayong namamataan ng mga sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility, especially no, na mag-uundas pa naman? So far naman po, wala naman tayong mga nakikita pa na posibleng maging LPA sa labas. Yung sa loob po, actually, meron tayong mga kumpul ng ulap dito sa may pagitan ng Palawan at saka sa Zamboanga Peninsula, sa may Sulusi. Hindi natin inalis yung chance na may mabuo dyan ng mga weather disturbance or low pressure areas. But in the coming days, yung mga pag-ulan pa rin po is mainly due pa rin sa ITCZ. Okay, usapan naman natin yung amihan season. Ano ba yung mga parameters na tinitignan natin para maging opisyal na amihan? At kapag nag-amihan ba, babawas din yung mga bagyo natin na darating? Isa po sa mga tinitingnan natin na criteria pagdating po sa pagdedeklara ng amihan season, yung establishment ng high pressure area dito po sa may mainland China. So ibig sabihin kapag nag-establish na doon yung generally toyo at saka po malamig na hangin, and then pagsapit dito sa Pilipinas, yun na yung source ng hangin natin. No? Pag nanggagaling na po sa may Hilaga, sa may East Asia, at napansin na natin yung pagbaba ng temperatures dito sa may Northern Luzon, pwede po tayong mag-declare po ng panahon ng amihan. Now, yung kabawasan sa mga bagyo, yes, in general po nababawasan na yung bilang ng mga bagyo tuwing amihan season, November up until the first quarter of next year. Yun nga lang po, possible pa rin na mag-landfall or mataas na yung chance na nagla-landfall po yung mga bagyo kahit mas kakaunti compared nitong tagulan. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Salamat po.